Uma present Life Story, the story of your life. Mga kwentong hinango sa tunay na buhay. Binuo ng pag-ibig at pagmamahal. Hosted by Miss Jinky. Together with the Uma Present host. Mga giliw naming taga-subaybayan ng Uma Present Drama Serye. Aming inihahandog sa inyo ang pagtatapos ng dulang dati hapon. Sa nakaraang tagpo, nagpang-abot ang magkapatid na John at Jose na siyang naging sanhi ng pagka-mild stroke ni Lisa. Dumating na rin ang huling babae na minahal ni Jose na si Jen. Pagkatapos ng kanilang mga pagsubok, ipagsapalaran, muli silang bumangon at binuo ang pamilya na kanilang pinangarap. Dumating na rin ang panahon na makasama nila ang mga unang anak ni Jen. Nabuo sila bilang isang pamilya. Sa paglipas ng panahon, dumating ang pagsubok na sumukat kay Jose sa pagmamahal niya sa ina nang isugod dito sa ospital at nang ibalita ni Ella ang nangyari sa kanyang pagdating. Oh, mabuti naman at naalala mo pang puntahan ng nanay mo. Kung di pa yan natake, di mo man lang maalalang puntahan siya. Ayos ah. John, alam niyo naman na may inaharap akong sitwasyon. Ako, tsaka yung asawa ko, may sakit kami parehas, di ba? Kuya, lahat naman tayo may kanya-kanyang problema. Bakit? Ang problema siguro, kuya, alam mo, hindi ka makakawala dyan sa galit mo kay mama eh. O mas hindi ka makakawala sa palda ng asawa mo. Anong sinasabi mo? Gago ka talaga, John, ano? Dito ka pa magdadrama? Ngayon pa talaga? Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo mga anak ko? Ngayon pa ba kayo mag-aaway? Tumalikod na lamang si Jose nang matigil ang diskusyon nila magkapatid. Hirap si Lisa sa kanyang naging kondisyon na halos hindi maigalaw ang kanyang buong katawan. Kung kaya't naratay lang ito. Sa kanyang kalagayan, dama niya ang hirap ng kanyang mga anak. Mas lalo nagpabigat sa kanyang kalooban na nararamdaman niya ang pagkakagalit-galit ng mga ito. Isinama ni Jose ang kanyang ina paglabas nito ng ospital kung saan ang mga anak niya ang nag-alaga sa kanilang lola. Subalit nagkaroon ng problema sa kanilang tinutuluyan. Nagkataon din umuwi si Ella galing ng ibang bansa. Oh, ano John? Ikaw yung may sariling bahay, baka gusto mo, dun muna sa iyo si Mama. John, bakit ayaw mo sumagot? John, anong problema? Naririnig niyo ba yung mga pinagsasabi niyo? Naririnig niyo ba yung mga sarili niyo kayong dalawa? Nagtuturoan kayo kung sino mag-aalaga ngayon kay Mama. Ang galing, no? Yung paboritong apo, yung paboritong anak, mga magagaling.
Bakit kuya? Mahirap ba? Nahihirapan ka ba kasi wala ka ng pakinabang kay mama? Ikaw, Ella. Galing eh. Angat-angat ka lang. Parang, ewan ko. Ella, puro pera na lang ata ang usapan sa'yo. Pera ka na lang ba? Kung di ka na ba naman talaga tanga? Ilan naman ang kaya kong gawin dahil malayo ako. At bakit? Di ka ba nakikinabang sa mga pinapadala ko? And you, kuya. Di ka na nauubusan ng problema. Lagi na lang. Wala nang nabago sa mga buhay nyo. No, Ella. Galing mo yata magsalita. Ella, baka nalilimutan mo. Kundi dahil sa akin, hindi mo mararating yung pwesto mo ngayon, Ella. Sino man nagpaaral sa'yo, Ella? Di ba ako? Noong panahon ba na nakikinabang ka sa akin? Pati ikaw, John, may nadidinig ba kayo sa akin? Di ba wala naman? Padinig niyo pa dun sa nanay niyan. Galing niya eh, no? Saksakin niyo na lang kaysa kinaririnig niyo yan. Ano gusto niyo palabasin? Dahil wala ako naiambag sa buhay niyo. Kaya hanggang ngayon, utusan ako sa inyo. Alila. Alam niyo ba yung sakit na nararamdaman ko? 30 taon. 30 taon paulit-ulit na sinasabi ng nanay niyo na pilit niya akong inilalaglag. 30 taon na hindi ko naramdaman yung pagmamahal niya. Ngayon ko lang narinig yung salamat at yakap niya. Ella, bakit ako hindi nakipagtapos? Bakit ako nagmukhang tanga, naging bobo sa inyo? Di ba dahil sa'yo, Ella? Dahil sa'yo? Ginastos sa'yo, Ella? Bakit? Kaya nga ginagampanan ko kung ano ang kaya kong gawin. Di ba? Pwede ko lang galing yan si mama na ganyan ang kondisyon. Bakit hindi? Bakit di ko gagawin? At wala naman siya mapapala sa inyong dalawa. Kasi mga wala kayong kwenta. Galing magsalita ni Ella. Galing mo magsalita. Sumusobra ka naman yata, Ella. Bakit, kuya? Mula nang mag-asawa ka, bakit? Naramdaman pa ba namin may kuya kami? Di pa wala. Nandyan ka lang naman pag may kailangan ka, di ba? Kaya nga yung sinasabi mo sa akin na ikaw nagpatapos sa akin, bayad na ako sa'yo. Sobrang pa. Yabang mo. Walang patutunguhan yung usapan na to. Ikaw, Ella, gawin mo kung ano yung kaya mong gawin. Ikaw, John, kunin mo na si nanay. Total, di ba sabi nyo, wala akong kwenta, edi kayo na yung magaling na dalawa. Inuwi ni John ang ina. Naghiwa-hiwalay ng landas ang magkakapatid. Patuloy si Ella na ang tumutustos sa kanyang ina. Habang si John ang nag-aasikaso sa ito. Sa kabila ng mga pinagdaanan ng kanyang pamilya, ay paminsan-minsan nakakapagbigay si Jose. Kung paminsan-minsan di kanyang dinadalaw. Naging mapaglaro ang tadhana kay Jose. Makailang ulit na si Jenny ay nagpabalik-balik sa ospital at makailang ulit na muntik nang mabawian ng buhay. Muntik na rin na mawala ang kanyang pamilya. Hindi siya maintindihan ng kanyang mga kapatid. Mula noon, wala silang nadinig na daing. Mga kapatid. Mula noon, wala silang nadinig na daing galing kay Jose. Hello? Hello, kuya? Oh, Hello? napatawag ka yata. Hello? Ano na? Ano nang balak mo? Ano, ganyan ka na lang? Wala ka nang balak puntahan si mama at alagaan siya? Di nyo ba naiintindihan, Ella? Di nyo naiintindihan, ano?
Ella, may pinagdadaanan kami ngayon. Si Jenny tsaka ako. Kuya, lahat tayo may problemang hinaharap. Pero kami, nagagawa namin ng paraan. Bakit di ka makawala sa palda ng asawa mo? Ginagamit mo pang dahilan yung sakit nyo. Sana nga magkatotoo yan. Puta, galing mo magsalita. Porkit may pera ka lang. Sa tono ng pananalita mo, Ella, parang di mo pinaniniwalaan yung sinasabi ko, ah. Ella, wala akong pakialam. Kung di nyo ako papaniwalaan. Kung may magagawa ako, Ella, gagawin ko. Alam mo, parating ganyan ang sinasabi mo. Pero halos ilang taon na di ka nakikita ng nanay mo. Ipinapaalam ko lang sa'yo, ha? Na lagi kanyang hinahanap. Hirap na nga sa kondisyon niya si Mama. Huwag mo naman sanang dagdagan yung hirap ng kalooban niya. Yabang mo. Ella, kung makapagsalita ka, parang sa'yo ako kumukuha ng pinabubuhay ko sa pamilya ko, ah. Tandaan mo, Ella, ni Singkong Duling, wala akong hinihingi sa'yo. Nako, bahala ka sa buhay mo, kuya. Sinasabi ko lang sa'yo, baka sa susunod na magkita kayo, bangkay mo ng datnan si Mama. Sige na, Ella. Marami pa akong aasikasuhin. Sa ganoon umikot ang buhay ng magkakapatid na halos masira na ang kanilang pagtitinginan. Nagpatuloy ang kanilang buhay. Sa ganoong sitwasyon, pinaikot ng tadhana ang magkakapatid. Dumating ang masakit na bahagi sa buhay ni Jose. Pumanaw na si Lisa. Na kung hindi pa niya nakita ang post ng pinsan na bumati ng condolence, ay hindi niya to malalaman. Ano, wala kayong balak pa alam sa akin yung nangyari? Hindi ko ba makikita yung post si Dennis? Hindi ko malalamang wala na pala si Mama. Oh, di ba? Yan naman ang inaantay mo. Yung matapos na lahat para wala ka nang iintindihin, di ba? Wala na. Wala na si Mama because of you. It is because of you. Now, wala ka nang iiwasang aalagaan. Masaya ka na ba? Masaya ka na ba? Galing mo talaga, Ella. Bilib ako sa'yo. Ngayon ka pa magkaganyan. Oo, marami akong pagkukulang kay Mama Ella. Marami. Pero Ella, mahal ko si Mama. Dahil di ko siya inisip kahit na ano? Kahit na ano? 2 taon. Tangina, kuya, 2 taon. Puro ka pangako. Darating ako, pupunta ako dyan, mag-i-stay ako, aalagaan ko si Mama. Putang ina, sa loob ng 2 taon, kaya kong bilangin sa mga 5 daliri ko kung ilang beses nangyari yan. Sobra pa nga eh. Oh, hindi ka magdrama ngayon. Umiyak-iyak ka dyan, magwala-wala ka, magsisigaw ka, mag-iiyak ka. Akala mo ba maririnig ka pa niya? Kahit na magsisigaw ka pa dyan ngayon, huli na, tol. Sayang, di naramdaman ni Mama na mahal mo pala siya. Huwag mo nagsayangin yung luha mo. Dahil wala na rin namang silbi yan. Nailibing si Lisa, makalipas ang ilang araw ng pagkakaburo. Naging madilim ang hapon kung saan labis na pinagdamdam ni Jose. At pilit na isinisisi sa kanyang sarili ang kanyang mga pagkukulang na hindi niya napadama sa kanyang ina. Binalot ang magkakapatid ng luha, lalo't higit si Ella. Ano na? Ano na mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa atin tatlo?
maayos pa ba natin tong pinagdadaanan natin dito? Bakit kuya? May dapat pa bang aayusin? Nung buhay si mama, di nga natin maayos kayong dalawa ni Jonjon. Ginagastusan ko ang lahat para lang makita ng nanay niyo na maayos kayo. Kahit sa huling sandali man lang. Pero anong ginawa yung dalawa? Nagpataasan pa kayo ng ihi kayong dalawa. Bakit ikaw, Ella? Oo, may pera ka. Pero nagbago ba yung paningin mo sa kanya? Nagbago ba? Oo, masalapi ka, Ella. Kaya mong bayaran lahat. Pero dahil dyan, Ella, nawala yung respeto mo sa amin. Nawala. Respeto, kuya? Alam mo pala yung salitang respeto? Ha? Alam mo yung salitang respeto, kuya? Kailan mo pa natutunan yan? Alam mo pala yung salitang respeto. Baka sa sarili mo, kuya, oo. Sa akin? Sa nanay, sa amin? Ewan ko. Kung ano man ang nasa isip mo ngayon, I'm telling you, huli na. Huli na yan. Gagaling nyo. Gagaling nyo magkakapatid, ano? Ikaw, Ella, napakamanumbat mo. Puro sumbat na lang ba madidinig ko sa'yo? Ella, tandaan mo, hindi lahat sasambahin yung pera mo. Sige nga, kung talagang may pinagbago ka, tawagin mo nga kuya si Jonjon. Tawagin mo siyang kuya. Ano? Di ba hindi mo magawa? Dahil hindi naman nagbago yung paningin mo sa kanya, Ella, eh. Kahit may pera ka na eh. Ang tingin mo lang kay Jonjon, ano? Hanga. Bobo. Mahina ang ulo. Utusan. Yun ang tingin mo sa kanya, di ba? Bakit ikaw? Ano bang pinagmamalaki mo? Di ba wala? Di ba wala? Wala! Wala! Sige na! Kayo na yung magaling. Ikaw na yung pinagpala. So ngayon, anong gusto nyo, Ella? Anong gusto nyo, Jonjon? Magkalimutan na tayo? Sirahin na natin yung birth certificate natin. Gusto nyo? Kalimutan na natin magiging magkapatid tayo. Sa pagkawala ni Mama, kung yan yung gusto nyo, magkalimutan na tayo. Kung yan ay kaliligayan nyo. Lumipas ang panahon na wala nang naging pag-uusap pa ang magkakapatid. Sa pagkamalay ng kanilang ina, tila na isama na sa hukay ang salitang magkakapatid. Nagkanya-kanya sila ng buhay na halos di na nila inalampa ang kalagayan ng bawat isa. Sa panahong lumipas, tanging si Jenny at Jose ang natirang magkasama. Nagsipag-asawa ang kanilang mga anak. Ang dalawa na may nangimang bansa. Ni minsan, hindi ko pinagsisisihan yung landas na dinaanan ko. Kung magkakaroon nito ko ng pagkakataong mabuhay, ito pa rin yung landas na tatahakin ko. Tatahakin ko ng paulit-ulit. Tatahakin ko ng nang walang pagsisi. Naging tagumpay ko ang bawat kabiguan ng aking pinagdaanan. Naging aral ang bawat pagkakamali. Natagpuan ko ang tunay na pag-ibig na nagbigay buhay sa bawat araw na aking tinahak. Wala akong pinagsisisihan sa pagsapit ng oras. Babaunin ko ang saya. Iiwan ko ang alaala sa paghiglay ng dapit hapon. Nawa,
Diyos ko, sa aking dapit hapon, sa iyong mga kamay, maiwanan ko ang aral ng buhay. Jose! Jose! Gumising ka, Jose! Mahal ko! Jose, wag mo kong iiwan. Asawa ko! Jose! Aming paghahandog sa inyo, pagsama-sama tayo. Dito lang yan sa Uma Present Drama Series.